Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So, balikan na natin itong bagyong Quiapo. Mag-quick update muna tayo. Kanina pong alas 2 gis ng tanghali, yan po ay naglandfall. Diyan po sa Camiguin Islands, sa May Calayan, Babuyan Group of Islands, habang nagla-live tayo kanina. So, nagkaroon po tayo ng official landfall ayon sa Pag-asa. At dahil nga mga isla, ang mga kalupaan dyan, is hindi po yan humina. Ang bagyo po humihina kapag tumatama sa may malawak na lupa, gaya po dito sa mainland Luzon. Pero pag sa areas po, kagaya ng Visayas, dahil mga isla yan, hindi masyado yung humihina. At dito nga, sa Babuyan at Calayan Group of Islands, dahil mga isla yan, hindi po ito humina. Sa katunayan, lumakas pa po ito. At ngayon, gabi, ay nasa severe tropical storm category na ng Pag-asa. At yan naman po ay unti-unti na rin lumalayo sa ating bansa at inaasahan pa natin ang paglakas niyan habang papalabas ng ating area of responsibility. Ito po ay posibleng makalabas ng ating area of responsibility mamayang madaling araw. At yung kanyang center or gitna nandito na po sa western section o kanlurang bahagi ng Calayan at Babuyan Group of Islands. Nandito na po yan sa dagat. At yan po ay kumikilos na pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Well, 25 kilometers per hour. Kanluran, hilagang kanluran po. Ito po ay nasa severe tropical storm category nga ng Pag-asa na may taglay ng lakas na hangin na nasa 95 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 130 kilometers per hour. Ngayon, silipin natin itong satellite image natin para sa mga kaulapan at mga posibleng pagulan na associated dito sa bagyong si Quiapo at dito rin po sa epekto ng ating habagat o southwest monsoon. Ito pong bagyong si Quiapo ay may kabuuang radius o yung lawak ng kanyang mula gitna hanggang sa panglabas na kaulapan or outer wind field ng 450 kilometers. So sa ngayon, sumasabit pa, although palayo na, sumasabit pa yung kanyang malalakas na hangin dito po sa areas ng Calayan at Babuyan Group of Islands, particularly yung western section nito, sa Batanes, maging dito sa Ilocos Norte at area po ng Apayao. Samantalang, ito po mga nasa eastern section ng Northern Luzon, unti-unti na pong mababawasan yung mga kaulapan dyan at mga pagulan mamayang madaling araw. Habang kumikilos palayo, ito pong bagyo si Quiapo. Gaya ng nababanggit natin itong mga nakaraan, kapag yung bagyo po natin ay lumalayo, kasama niyang lumalayo yung kanyang mga kaulapan at mga hangin. So dito makikita na natin sa ating satellite image, is numinipis na nga yung ating mga kaulapan dito, particularly sa Isabela, Quirino, maging dito sa area ng Aurora, dahil pumupunta na po at sumasama na sa bagyong Quiapo. Pero dito po sa ilang bahagi parang Apayao, mga kabundukan sa Cordillera, Ilocos region, nag-extend pa yan sa La Union at Pangasinan, maging dito sa Benguet at Baguio City, ngayong gabi hanggang bukas ng umaga, meron pa rin po tayo mga posibleng malalakas na pagulan dyan at malalakas na bugso ng hangin din dahil dun sa ating sirkulasyon. Samantalang ang Central Luzon, meron pa rin epekto yung habagat natin ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Bukas, pagpapatuloy pong epekto ng habagat natin dahil po doon sa flow ng ating hangin. Kahit nasa labas na ng ating area of responsibility, itong bagyong si Quiapo. At yung kanyang mga pagulan ay mostly nandito po sa western section ng Central Luzon. Yan po ang Zambales at Bataan. Metro Manila bukas, kagaya ngayon, medyo maulap po ang panahon natin. Although tumitigil-tigil naman yung ating ulan at minsan sumisilip yung ating araw, is any time of the day, posible pa rin po tayong makaranas ng mga pagulan. At malalakas po yan kapag meron tayong thunderstorm. So, doble ingat pa rin po tayo. At sa may mga lakad ngayong weekend, isaalang-alang po natin ang mga posibleng pagulan. Although kalat-kalat lamang po yan, hindi kasing lalakas ng mga nandito sa itaas na bahagi ng ating bansa, is mag-ready pa rin po tayo sa mga posibleng pagulan dulot ng mga thunderstorm. Samantalang, dito sa Bicol region, mas manipis na yung kaulapan natin, maging dito sa areas ng Eastern at Central Visayas, pero dito sa Mindoro, Cavite at Batangas, ilang bahagi ng Calabarzon, yung nasa kanlurang bahagi is maulap pa rin po. Patuloy po yung epekto ng habagat dyan, although nababawasan, meron pa rin tayong epekto ng habagat dyan ngayong weekend. Lalong-lalo na po, o including pa rin, o kasama pa rin itong western section ng Visayas. Kasama po dyan ang Isla ng Panay, Boracay, Iloilo, Camiguin, itong Negros Island region. Sa Mindanao, relatively fair weather na tayo dito sa Caraga region, kasama dyan ng Siargao. Mas maaraw na po tayo dyan bukas. Maliban lang sa mga thunderstorms sa hapon at gabi, possible pa rin po yan.
Davao Region nga, itong Sorsogon area, nababawasan na po yung ating mga kaulapan dyan at mga pagulan. Northern Mindanao, sa Zamboanga Peninsula, medyo sumasabit pa yung ating habagat dyan, pero dahan-dahan na pong mawawala yung epekto niyan bukas at ngayong weekend. Pero yung ating habagat, meron pa rin po tayo niyan. Meron pa rin mong epekto yan ngayong weekend, particularly sa western section ng ating bansa. Ngayon, silipin natin itong rainfall advisory ng Pag-asa. So, narito ang heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa. Possible pa rin po yung ating mga heavy at kung minsan intense rains ngayong gabi hanggang bukas ng umaga or bukas ng tanghali dito po sa areas ng Ilocos Norte, Apayao at Cagayan. Again, gaya ng binabanggit natin kanina, abrupt change po ng ating panahon habang kumikilos pa palayo. So, mababawasan po yung ating mga pagulan dito sa east o silangang bahagi, may iwan po yung nasa kanluran. Pero bukas ng tanghali hanggang hapon, mababawasan na rin po yung ating mga pagulan dyan. Habagat na lamang po ang magpapalaw dito sa western section ng ating bansa. So, meron pa rin tayo pagulan ngayong gabi hanggang bukas, Zambales, La Union, Ilocos Sur. Pero yung mga walang kulay, again, ito pong mga kulay gray, scattered rain, rest of Northern Luzon, rest of Central Luzon, Calabarzon and Metro Manila. Kasama po dyan ang Mimaropa. Scattered rains po tayo dyan, yung mga walang kulay. Ibig sabihin po niyan, mawala pang panahon, pero posible po yung mga pagulan, anumang oras sa maghapon. So, meron pa rin tayong mga moderate to at times heavy rain sa Mindoro, Palawan, at gaya ng nabanggit natin kanina sa western section ng Visayas. So, bagamat lumalakas pa, ito pong bagyong Quiapo, yan po ay papalayo naman na sa ating mga kalupaan o landmass at papalabas na rin po ng ating area of responsibility mamayang madaling araw. Although nababawasan po ang epekto niyan, kasalukuyan pa rin po yung nagdudulot ng mga pagulan na may kasamang malalakas na bugso ng hangin dito po sa extreme Northern Luzon, kasama dyan ang Northern Luzon, particularly itong kanlurang bahagi nito. Samantalang, ang habagat po ay magpapatuloy na makaapekto sa atin ngayong weekend. Although nababawasan po ang epekto ng habagat, ito po ay present pa rin ngayong Sabado. By Sunday, mas atras pa po yan, pero meron pa rin po tayong epekto ng habagat by Sunday habang kumikilos papalayo itong bagyong si Quiapo. Sa darating na Lunes, sa araw ng SONA, mas mababawasan pa ang epekto ng habagat. Sa Metro Manila, mga posibleng pag-ulan at thunderstorms na lamang po yung ating aasahan. Magiging mainit na po sa umaga hanggang tanghali sa darating na Lunes. Pero, syempre, kung mag-attend kayo ng SONA or maiipit sa traffic at nasa labas ng bahay sa darating na Lunes, huwag po nating kalimutan ang pagdadala ng payong at anumang pananggalang sa ulan dahil baka mapilitan kayong maglakad. Lalong-lalo na dyan sa area ng Commonwealth. Taga Fairview ko eh. So, natatraffic ako dati kapag may SONA. At minsan, may mga pagkakataon na naglalakad na ako. So, doble ingat po tayo sa mga maapektuhan ng mga posibleng thunderstorms lang naman sa darating na Lunes. By Monday yan, mas mahina na po ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Balikan natin ito bukas. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.